Sis, magkaiba ba kayo ng kulay ni Mister? Ikaw berde, siya pula. Ikaw tahimik, siya keyboard warrior? Sa init ng usaping politika, paano mo pipiliin ang lamig ng ulo at init ng pagmamahalan? Halika, pag-usapan natin paano uunahin ang relasyon kaysa sa opinyon. Welcome to Wife Diaries, ang podcast para sa mga Kristiyanong misis. Dito, hindi ka nag-iisa sa mga struggles. May karamay ka na nakakaintindi at magbibigay sa iyo ng godly counsel. In this episode, pag-uusapan natin paano i-navigate ang season na may political division in your family, paano mag-respect kahit magkaiba, at paano mananatiling united in Christ kahit hindi united sa opinyon. Sis, hindi dahil magkaiba kayo ng boto magkaaway na kayo sa bahay. Ready ka na ba? Let's dive in. Grace step number 1. Huwag mo siyang kampanyahan. Sis, I know it hurts when your husband believes in someone you can't even stand on TV. Parang ang hirap tanggapin, di ba? Na iniidolo niya ang taong feeling mo ay threat sa kinabukasan ng bansa at ng marriage niyo. Pero teka lang, bago ka maglabas ng spreadsheets at news links, pause ka muna. Hindi mo kailangang i-campaign ang point mo sa kanya. Hindi mo kailangang manalo. Ang kailangan mo ay magmahal. Minsan, the most godly thing to do is to shut the campaign down and open the doors of patience. Hindi mo siya kaaway. Ibang boto lang kayo, pero iisa ang tahanan. Mas mahalaga ang unity sa bahay kaysa uniformity ng opinyon. At kung matigas pa rin ang paniniwala niya, sis, let God be the one to campaign for truth in His heart. Hindi mo trabaho yun. Ang role mo, be the wife who chooses peace over pride. Ang sabi sa 2 Timothy chapter 2 verse 24, "And the servant of the Lord must not strive, but be gentle unto all men, apt to teach, patient." Grace step number 2. Separate the view from the vow. Sis, hindi mo naman pinakasalan si Mister dahil pareho kayo ng presidenteng sinuportahan, di ba? You said I do at the altar, hindi sa comment section ng Facebook. Political views can change, kahit minsan parang hopeless case. Pero ang vow mo, panghabang buhay yan. Huwag mong hayaang masira ang forever niyong mag-asawa dahil sa isang election cycle. 3 or 6 years lang yan. Pero ang marriage, lifetime commitment. At kapag binilang mo lahat ng pinagtalunan niyong mag-asawa, like choice ng ulam, household chores, parenting, at ngayon politics, hindi ba't mas mahalaga pa rin ang pagmamahal kaysa opinyon? Hindi mo kailangang mag-agree sa lahat ng bagay para magmahal. In fact, loving someone despite the differences is what makes marriage so sacred and strong. Pwede kayong magkaiba ng panig sa balota, basta iisang panig pa rin kayo sa buhay. So instead of arguing over platforms, pray for unity. Instead of cold wars at dinner, offer warm grace. Your vow is worth more than a vote. Ang sabi sa 1 Corinthians chapter 13 verses 4 and 7, "Charity suffereth long and is kind, beareth all things, believeth all things, hopeth all things, endureth all things." Grace step number 3. Speak love, not labels. Sis, aminin na natin, nakakagigil minsan. Parang gusto mong pagsabihan si Mister, ang bobo ng choice mo, o na-brainwash ka na. Pero wait lang, bago ka pa man maglabas ng mga pangit na labels kay Mister, remember this: words matter. Labels like walang alam don't fix minds, they just break hearts. You're not just correcting an opinion, you're either building or breaking your marriage with every word you speak. And let's be honest, kahit ikaw ang tama, kung mali ang delivery mo, walang gustong makinig. Speak truth with grace. Hindi mo kailangang magpa-cute o magpaka-fake to do this. Just choose your words like how you'd choose your battles, with wisdom and with love. Ika nga, you're not here to win an argument. You're here to win a heart. Kaya kapag natutuksok kang mang-label, turn to prayer.
Let your tone be kind and your love be louder than your logic. A soft answer turneth away wrath, but grievous words stir up anger, ang sabi sa Proverbs chapter 15 verse 1. Grace step number 4. Agree to disagree. Sis, hindi mo kailangang i-edit ang puso ni Mister na parang Google Doc na may comments. May mga bagay talaga na di mapagkakasunduan at okay lang yon. You're not less of a couple just because you don't share the same political color. You're still one in things that matter most. Ang pagmamahal nyo kay Lord, pagmamahal sa isa't isa, at sa pamilya nyong binubuo. Kaya kahit iba kayo ng boto, pwede pa rin kayong magkasabay kumain, magdasal, at manood ng paboritong series. Basta hindi tungkol sa politics, ha? Hindi lahat ng usapan kailangan may ending na, ikaw nang tama. Sometimes, the most mature thing to say is, let's just leave it here, love. When love leads the conversation, peace follows. When humility sits at the table, pride leaves the room. So instead of debating who's woke or tanga, choose to be the couple who loves deeply, even when thinking differently. Be ye all of one mind, having compassion one of another, love as brethren, be pitiful, be courteous. Ang sabi sa 1 Peter chapter 3 verse 8. Grace step number 5. Find common ground. Hindi kayo pareho ng boto, pero pareho kayong mahal ng Diyos. That alone is a great place to start. Instead of magnifying your differences, magnify what you share. Faith, family, and siguro yung love nyo sa paborito nyong ulam at late night kwentuhan. Find the things that unite you, not divide you. Kung may rally sa labas, pwede rin namang may peace talk sa loob ng bahay. Focus on shared dreams, raising godly kids, building a peaceful home, honoring God together. Sa dulo, hindi naman sa political stand nakataya ang forever. Nasa daily choices ninyo na piliin ang isa't isa kahit pa magkaiba kayo ng paniniwala. Pwede namang hindi kayo laging pareho ng view, basta pareho kayong may puso para sa isa't isa. Love doesn't require a shared ballot, just a shared commitment to grow, forgive, and walk in grace together. So next time you're tempted to argue about platforms, ask instead, what can we agree on today? Maybe it's coffee, or Jesus, or Netflix movie? Work from there. Endeavoring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace, ang sabi sa Ephesians chapter 4 verse 3. Sis, alam kong mahirap, kaya nga grace steps kasi we can only do this by the grace of God. So before we end, samahan mo muna ako sa isang maikling panalangin. Lord, ang hirap po, ang layo ng mga paniniwala namin ni Mister. Pero alam ko po, you are the one who can heal and restore. Help me respond with grace, humility, and love. Teach me to value our marriage more than our differences. Guide us, Lord, to find common ground and to honor you in all we do. Sa iyo po kami umaasa. May your peace reign in our hearts, Lord. We trust you to bring unity, healing, and understanding in our relationship. This we pray in Jesus' name. Amen. Sis, kung ikaw ay na-bless sa episode na ito, don't forget to like, comment, and subscribe. I-share mo din itong video sa kakilala mong dumadaan sa ganitong season. This is Wife Diaries, ang trusted and sacred space nating mga Kristiyanong misis. Always remember, may pag-asa, may proseso, at may grasya si Lord sa bawat struggle mo. See you next episode. Stay loving and stay faithful. God bless!